Regular na inspeksyon at paghigpit sa pagbibigay ng prangkisa sa shipping lines. Ilan lang daw yan sa ginagawa ng mga otoridad para maiwasan ang mga aksidente sa dagat. Pero mas mainam daw kung makikipagtulungan din ang mga pasahero. Live mula sa Maynila, may report si Trisha Zafra. Trisha? Jessica, biyaya at panganib kung tingnan ang pagiging arkipelago ng Pilipinas at dahil hindi naman na raw mayaalis sa buhay ng mga Pilipino ang paglalakbay sa dagat, ay kailangan daw natin gumawa ng mga paraan para tiyakin ang ating magiging kaligtasan. Sa mga nakalipas na taon, ilang buhay na rin ang natubos sa dagat na sakop ng Pilipinas dahil sa paglubog ng mga barko. Isa sa pinakamalaking aksidente ang pagsasalpukan ng MV Doña Paz at MT Vector noong 1987 sa pagitan ng Marinduque at Mindoro. Sa halos 2,000 pasahero, wala pa sa 30 ang nakaligtas. Hindi rin madaling makalimutan ang pagtaob ng MV Princess of the Stars sa Sibuyan Island sa Romblon noong June 2008. Mahigit 400 ang namatay. Ang mahigit 600 iba pang sumakay, hindi na natagpuan. Dahil sa mga trahedyang ito na kumitil sa maraming buhay, mahigpit daw ang mga otoridad sa pagbibigay ng prangkisa para payagang maglayag ang mga barko ng shipping lines. Panay rin daw ang mga inspeksyon lalo na kung may mga okasyon na dadagsa ang pasahero gaya nitong nagdaang Holy Week. Tinitiyak kung kumpleto sa safety at life-saving features ang barko, pero dapat mapagmatsyag din daw ang mga pasahero. Pag nandun na sa barko, yung kinalalagyan ng life jackets, exit points, i-note mo yun kasi magiging critical yung pagkaalam doon sa exit points pagka may nangyaring sakuna. Ngayong tag-ulan, dapat daw laging nakatutok sa lagay ng panahon. Sa oras na maglabas ng abiso ang Coast Guard na bawal nang maglayag o kaya kung kayo mismo nag-aalangan sa sama ng panahon, wag nang ituloy ang biyahe. Kung kahina-hinala rin daw para sa inyo ang sasakyang barko o bangka, wag nang sumakay. Yung mga inter-island ferries, kung kolorum yan, yung mga naglalayag pa rin ng walang paintulot mula sa Coast Guard, wag nyo pong tangkilikin. Wala yung life jacket, walang communication equipment, tsaka kung meron man, mga defective yung mga gamit. Sa loob ng barko, huwag iharang ang inyong mga bagahe sa daanan ng tao. Dapat madaraanan ito anumang oras. Kung abutin din daw ng gabi sa dagat, mas mainam na magsalitan sa pagtulog kung marami kayong magkakasama. Meron daw dapat palaging gising at nakatutok sa anumang iaanunsyo ng barko. At ang pinakamahalaga sa lahat, kung may mangyari na ngang sakuna, hanggat maaari, huwag kong magpanik at sundin yung mga directions na ibinibigay ng mga crew pagka mayroong mga problema. Jessica, bukod sa mga nabanggit, wala rin daw mawawala kung mag-aaral lumangoy. Ayon sa PCG, dahil nga arkipelago ang Pilipinas, mahalagang matutunan ito ng mga Pilipino at malaki raw ang magiging papel ng kumpiyansa sa sarili sa bagay na ito sa kaligtasan ng lahat. Jessica. Trisha, the same question na tinanong ko kanina kay Chino Gaston sa Masbate. Kasi sabi nung mga nakaligtas, ang bilis daw nung paglubog ng nitong rorong ito. Ang pagkakatanda natin, yung mga past sea accidents, hindi ganon kabilis yung pagbaba. Sabi ng mga survivor, parang 1 minuto lang daw sa pakiwari nila, lumubog agad Yun ang dapat tanungin sa Coast Guard. Bakit kaya? Jessica, yung oras o yung pagiging mabilis daw nung paglubog ng barko, depende kasi sa perception yan ng mga nakaramdam nung pangyayari. Hindi natin alam dahil nga ongoing pa yung investigasyon sa bagay na yan. Kung yun bang paglubog na yon, yung pagiging mabilis nun, meron bang sanhi na napigilan sana? Yun ba ay may dahilan bago ba umalis yung bangka o bago ba umalis yung sasakyang pandagat? Baka naman may sira na o baka naman meron na talaga mga factors na madaling madedetermine na ito kapag lumakad ay ang sasakyang pandagat na yan, sure ball yan ay talaga madidisgrasya. Yung mga ganong bagay nga ay yung sinasabi ng Coast Guard na kailangan din mapagmatsyag, kailangan din maging mapagmatsyag ng mga pasaherong sumasakay kasi oras na ang mga pasahero nagiging mapagtanong sa mga crew ng barko, nagiging mapagmatsyag sila at kinakausap nila yung mga tauhan ng barko tungkol sa magiging kaligtasan nila sakaling may mangyaring hindi inaasahan, magiging mas conscious yung mga operator ng mga sasakyang pandagat na ito na pag-ingatan nila yung mga ganitong bagay, Jessica. Okay, kasi yung isa sa ating mga news producer kanina may nakitang article sa internet din, na sa ibang bansa raw itong mga roro hindi na gaanong ginagamit kasi kunu-question daw yung pagiging stable nito. Although this has to be verified. But ang sinasabi doon, kaya ayaw na nila sa roro
tayo naman sa Pilipinas, binili natin itong mga rorong ito. So I think baka pwedeng mag-focus doon itong ating mga otoridad. Gayon din lang na gumagawa sila ng investigasyon dito sa nangyari, no? Yung stability ng roro, kailangan sigurong masiguro. Ayun nga, Jessica, sa mga otoridad natin, kasama yung integridad nung sasakyang pandagat sa kanilang mga tinitingnan bago bigyan ng prangkisa yung mga shipping line para sila ay makapaghatid ng mga pasahero sa dagat. At dahil at bunsod nga ng pangyayaring ito, Jessica, ngayon maaari siguro na busisiin nilang mabuti yung bagay na ito, itong kaligtasan ng mga ginagamit na sasakyang pandagat ng ating mga shipping line, Jessica. Okay, at may isa pang report na lumabas kanina na hindi raw ito yung kapitan talaga, parang pinch hitter lang daw. Factor kaya yon, Trisha? Pakitanong din sa Coast Guard. Jessica, isa rin nga yan sa mga tinitingnan ng Philippine Coast Guard, yung competency ng mga tauhan na nagmaman ng barko bago nila payagan ang paglalayag. Pero Jessica, kung tutuusin naman, hindi naman din excuse yung pagiging reliever, di ba? Pagiging reliever sa responsibilidad sa mga ganyang bagay, at oras na ang isang tao ay maatasan sa responsibilidad ng ganyan, ng pagmaman ng isang barko, ay accountable at talaga siya pa rin sa ating mga otoridad, Jessica. Okay, maraming salamat, Trisha Safra.